At sa puntong ito, mayroon tayong makakasama partner no para tulungan tayo sa ating talakayan ngayong Thursday morning. Kasama po natin sa ating linya ang political analyst na si Attorney Edward Chico. Magandang umaga po, Attorney. Good morning po, Attorney. Magandang umaga din naman. Pasensya na kayo, I'm a bit under the weather at malaking karangalan po na maimbitahan sa inyong programa. Thank you po, Attorney, sa pagbibigay po ng... At Sir Darrell. Yes po. Good morning. Thank you po. Thank you, Attorney, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga po. No? Pinag-uusapan po namin yung naging day 3 ng impeachment trial po ni BP Sara. At gusto lang po naming malaman, Attorney, qualifying ba yung conditional praise na kapag pinatay ako sa grave threat or hindi? Well, actually, walang specific na decision yung Korte Suprema patungkol dyan. Kasi sa revised penal code, merong kaso ng grave threat with condition. Pero yung condition na yun, it's really more on imposed to the other person. Like for example, kapag hindi mo pinirmahan itong kontrata na ito, ipapapatay kita. O, di ba? O, wag ka nang sumali dito sa grupo namin. Otherwise, ipapapatay kita. In other words, you're basically imposing condition doon sa tao na kung saan ay tinatakot mo, hindi ba? So, eto kasing kaso ni Sara Duterte, it's a bit weird kasi hindi naman niya ini-impose yun doon sa kalaban niya. Hindi niya sinasabi na pag ipinapatay niyo ako, papatayin ko kayo. So sinabi niya lang pag napatay ako, hindi ba? So to a certain extent, you can argue it both ways. Pwede mong sabihin that nonetheless it still qualifies under the provision of the revised penal code. At sasabihin mo din naman, that's not exactly the case. Hindi ko sila tinatakot. Ang sinasabi ko lang, pag ako'y napapatay, hindi ko naman condition against them yon. Sinasabi ko lang, pag ako'y napatay na talaga, na ibig sabihin sila nagpapatay sa akin. So, pwedeng i-argue yan along those lines. Pero syempre, ultimately, hindi naman to strictly provision ng revised penal code. This is actually a ground for impeachment, which is a different case. Kasi you have to understand, sabi ng Korte Suprema, an impeachment proceeding is just a political exercise more than anything else. Not necessarily criminal, the purpose of which is just to remove an impeachable officer. So, sa bandang huli, kaya ako sinasabi lahat ito, it really boils down on the appreciation of the senator judges whose judgment, unless there is grave abuse of discretion, will not be disturbed by the Supreme Court. Kaya nga sa bandang huli, babagsak tayo uli doon sa bilang. Attorney, doon po sa naging statement din nung witness sa si NBI agent John Mark Calilong, daw sinabi niya na conditional itong naging pahayag po ni BP Sara, pero absolute threat pa rin naman daw po yung naging pahayag ng pangalawang Pangulo. Ano pong ibig sabihin nito, Attorney? Siyempre expected na sabihin niya yon because he is the witness for the prosecution. Malinaw naman yung mandato sa kanila. Even then, na talagang magsagawa ng investigasyon and that they will actually take it seriously. Pero syempre, sa bandang uli, he was offered there's an expert witness for the purpose of authenticating the video, not really as an expert witness for the purpose of discussing whether or not that actually is a ground for impeachment or whether or not the threat is real, hindi ba? So, babalik pa rin yan sa appreciation talaga ng mga senator judges. Although makakatulong yun, hindi ba? Dahil siya yung nagsagawa ng investigasyon. Ngayon naman, Attorney, yung prosecution, they're very confident at tiwala sila na hindi daw po napapakina ng naturang conditional remarks ni VP Sara yung argumento na ito ay malinaw daw po na impeachable offense. At clearly, naiparating ito dun sa opening statement na ginawa po ni Congressman Jervil Luistro, if I may read lang po. Sabi kasi, sa kasaysayan ng ating republika, walang vice-presidente na may kaibigang hitman ngayon lang. Walang vice-presidente na nagpapapatay ng presidente ngayon lang. Your thoughts about this, Attorney Chico? Unang-una sa lahat, sa tingin ko, sa 4 na articles of impeachment, ito yung pinakamalakas na argumento nila. It also explains why kung bakit ito yung
kumbaga inuna, hindi ba? Mm. Bakit? Kasi because the pieces of evidence are already there. Kailangan mo lang i-authenticate yung video, which is basically easy to do because to begin with, excuse me, inamin din naman yan ni Vice President herself, hindi ba? So, andyan na yung video, tsaka konting corroborative evidence, so you could already make an argument because the video would speak for itself. Kailangan na lang nilang i-contextualize that it was actually a serious threat or something that should actually be, kumbaga, that should actually be taken seriously. As opposed to the other articles na mayroon patunayan, like yung unexplained wealth, daming documentary evidence, and daming witnesses na kailangan to be able to establish that honestly the tax records are not enough. Even the AMLC reports, kasi hindi naman niya nag-indicate ng actual wealth at saka yung not just undeclared but unexplained. Ang mahabang usapin niya, ang point ko lang, very difficult to prove. Yung naman corruption and bribery, that would rely on certain witnesses whose credibility is questionable. Like si Madriaga, for example, marami siyang loopholes even then, hindi ba? When he was presented. Excuse me. So they're left with this at saka itong confidential funds. And they're really harping on this. And in fact, in several interviews, inamin din ng members ng prosecution na ito talaga yung kanilang pangunahing ika nga ay ground for impeachment. Kaya naniniwala sila na malakas talaga ito. Kasi kung titignan mo din naman sa batas, hindi naman ika nga lusot yung porke may kondisyon, hindi ba? O hindi porke conditional. Hindi mo pwede sabihin na wala pa rin grave threat. So they will really focus on this. Sa bandang uli, ang gagawin ng depensa, pakita nila na hindi naman siya talaga grave threat. Siguro they would make it appear na inipit lang din yung ale. It was an outburst that was actually uttered because of frustration, disappointment. Kasi let's face it, iniipit din siya ng panahon na yun ng Quadcom. Yung mga tao niya kinukulong, kino-contempt. And whether we like it or not, it is really a one-way proceeding, di ba? Yes po. Ang purpose, ipitin siya talaga. Napanood din naman natin talaga. Hindi naman natin maikailayan. So, papalabas nila na gano'n yan. It was an outburst. Hindi naman niya talaga tinuloy. And in fact, wala naman talagang kinuwang hitman. It was more like, yun nga, an outburst of emotion. Naggalit siya. Opo. So, depende na lang kung paano nila maipalabas yan. Sa pagalingan na rin ng abogado, kasi alam mo, importante rin na mahusay yung abogado mo. Attorney, dun sa video kasi parang 'di ba may own admission si BP Sara na ito po bang own admission na ito ni BP Sara ay maaaring gamiting solid evidence ng prosecution para po i-assert na indeed nagkaroon ng agreement sa assassin. Hindi, yung kanyang sinabi nga doon is already there, hindi ba? Ang ano lang diyan, ibig sabihin hindi niya na pwedeng i-deny na hindi niya sinabi yun. Yes. Kasi binanggit naman niya. Opo. Ang magiging issue na lang yung pag-provide ng factual context, di ba? And to making sure that all the other elements of grave threat are present. Kasi nga, on the one hand, syempre, i-claim ng prosecution, it is what it is. Nakita nyo naman, talagang galit na galit siya. Ipapapatay niya ang Pangulo at ang iba pa na mga individual na pinangalanan niya. Diba, si First Lady, si Romualdez. At on the other hand, papalabasin nga siyempre ng depensa na it was just really an outburst, hindi ba? At hindi siya enough. Kasi kung outburst siya, medyo hindi ganun kabigat yung kaso. Baka hindi naman yan enough para maikonsidera na impeachable offense. So parang ganun eh. So depende na nga lang kung paano nila mahahabi yung factual, yung antecedent facts, tsaka yung factual context in the course of the hearing. Okay. Attorney, may napansin din po kami na pinost ninyo sa inyong page at allow me to read it lang. Sabi ni Sara, pag napatay siya, papapatay niya si BBM et al. Naisip ko lang naman ba't sila natatakot? Ipapapatay ba nila si Sara? Kasi kung hindi naman, di ba ibig sabihin safe sila? Attorney, anong analogy ninyo dito sa inyong naging post po online?
Well, actually, it was a tongue-in-cheek post. I was wearing my hat as a stand-up comedian when I posted that, hindi ba? Kasi wala naman bilang yan doon sa issue ng grave threat talaga because the issue on grave threat is a different matter, hindi ba? Yes. So, natatakot man yung gobyerno or hindi, or kampante man sila or hindi, it has nothing to do with the issue on impeachment. So, parang ganito yan. Ako'y tinakot mo talaga, as in tinakot mo ko. Whether or not I take it lightly or I take it seriously is not an issue, di ba? So if I take it seriously, at sabihin mo, sineryoso mo, alam mo namang hindi kita kaya, it's a different issue. So yun lang naman yun. Minsan lang kasi yung mga tao, pinapansin nila lahat na lang ng pinopost ko, kahit mga biro. Lagi nila sinishare sa mga memes. Nagugulat na lang din ako, ginagawa pang balita, hindi ba? Minsan, Okay. those are just actually tongue-in-cheek Yeah. comments that I make. Kasi makikita mo din naman pag seryoso ako, may analysis talaga ako, hindi ba? Yan. Kahapon din po, attorney, no, sinabi ni Attorney Amando Liguta ng prosecution team na sila po yung nagtuon ng pansin sa alleged hitman noong tinanong po si digital forensic expert John Mark Calilong sa extent ng inatas sa kanyang trabaho na anyay sumentro lamang sa video noong November 23 na online press con. Pero tingin po ninyo, attorney, yung pagtuntun sa assassin kung mayroon man ay isa po sa pinaka-advantage ng prosecution para po maisulong yung conviction. Aba, syempre, malaking bagay yun kasi mai-establish nila that the threat that was done was actually real and imminent, hindi ba? Kasi kumontak na siya talaga ng hitman. So, that would actually help. Although it's actually something that's very difficult to do. So, syempre, pag nag-present sila ng tao, pwedeng pag-isipan na baka ito ay kumbaga pakawalang witness lang. Pero syempre, kung magaling din naman siya talaga mag-testify, pwede sabihin na talagang it will really help them a lot. Kasi kung, yun nga lang ang tanong dyan was she actually serious? Should that be taken seriously? Kaya kung mapasin mo ginagawa ng depensa, na actually medyo nagkamali pa naman dito si Attorney Narvasa. But what do I know? Hindi naman ako abogado dyan, hindi ba? Apo. Ina-heart nila yung fact na may context, na kung ilalagay mo yung context, lalabas talaga na hindi naman talaga niya tinatakot ang Pangulo, kundi inipit siya. That's why she become very emotional, hence the outburst. Yun na naman na gusto niyang ipakita dyan. Even sa cross-examination, pinakita niya pa yung kay Zulaika Lopez, hindi ba? Yeah. Which I really don't understand. Kasi yung issue na yon, pwede naman nilang i-present yan pag sila na nagpe-present ng evidence Kasi yung witness, present lang naman as an expert witness whose purpose is to precisely authenticate the video. So they could have just actually focused on that. Hindi ko nga napansin yan, ba't hindi nila ginawa yun? Kasi ganito yan, ma'am. Apo. Hindi porket may napanood kang video, admissible na yun sa court. Because yung online evidence kasi, should actually be authenticated. Lagi ko sinasabi to, halimbawa, may nagkuha ng video ng isang tao na bumarel. That video cannot be used as evidence unless you present yung kumuha ng video. Kasi i-authenticate mo pa yun. Bakit ino-authenticate? Lalo na ang video na may posibilidad na na-alter, na manipulate, na splice, for example. So you need an expert witness who can actually authenticate that it is genuine and real. Di ang ginawa dapat ng depensa, sa tingin ko lang, they could have focused more on, number one, attacking his credibility as a forensic expert, diba? So dapat hinabaan pa nila yan bukod doon sa 2-week training. Pangalawa, hindi ko maintindihan, they could have focused more on touching on the technical aspect involved in the downloading Yung of screen the video. record. Kasi sa totoo lang, download yung pag-screen rather noong video. Kasi sa totoo lang, may mga technical aspect yan that should be explored to finding out whether or not it was actually manipulated, hindi ba? Mahirap na kasing
malaman ngayon eh. They could have focused on that. I So ibig sabihin, attorney, kasi yung nagtanong si Senator Judge Robin Padilla, maraming parang tinawanan siya sa comment section. Pero ang tanong niya kasi is, nakuha mo ba yung raw video? Yung video doon sa mismong pinagmulan noong Yung platform mismo, hindi yung recording. Mismo, hindi recording. So ibig sabihin, may basis din talaga yung tanong ni Senator Robin. Actually, walang basis yung tanong niya kasi hindi naman yan yung parang CCTV na kailangan kuhain mo yung pinakakopya. Kasi it was actually a shared video that was Online. shared through a SOCMED platform. So allowed naman talaga yung pag-screenshot ng video. Opo. Because that's the only way you can actually do it. Hindi mo naman kailangan i-present yung original. Now, it's just a question of finding out whether or not it's not manipulated. Hindi ba? Yes. It's basically finding out whether or not the integrity remains intact. It's about finding out the issue on chain of custody. Kasi yung handling ng mga ganyan kasi dapat yung integrity niyan andun pa rin eh. Hindi dapat nagalaw, hindi dapat nahawakan, o hindi dapat na-alter. Hindi ba? Opo. So yun ang dapat naging pagtatanong dyan. Kaya lang, ang nangyari, wala naman sa kanilang eksperto tungkol doon. So wala ding nakakaalam. Yeah. Lalo naman si Robin, hindi naman sa Opo. minamaliit ko siya. Siyempre, hindi din naman niya maintindihan masyado yon. Kaya nga nag-post ako ng joke, hindi ba? Opo. Sabi ko, kaya natin sinasabing bahala na si Batman kasi wala tayong maasahan kay Robin. But that's a joke again. Opo. Di ba? Nakikita ko na naman, gagawin na naman nilang news. So sana ipaliwanag lang ba na biro? Minsan Opo. hindi eh. Nakakatanggap. Minsan kaibigan ko yung ibang mga public officials. Pag nakikita ko tuloy, nagtatampo. Hindi Ayun. nila naintindihan, nagbibiro ako. Apo. Attorney, paambol ko lang partner, no? Nabanggit nyo na si Attorney Zuleika Lopez, no? At target po siya ng prosecution na maiharap next week. Sa tingin nyo po ba makakatulong po ito sa prosecution team given na siya po ay nasa side ni BP Sara dahil siya ay dating Chief of Staff ng Pangalawang Pangulo? Well, ikinukonsidera siya na hostile witness. Mahirap kasi ang hostile witness dahil hindi mo kakampi. Opo. So pag pinatawag mo yan, dapat mahusay ang pagka-present mo, kumpleto ka ng dokumento, kumpleto ka ng ebidensya that may actually be used against her para mapalitaw mo yung dapat mong palitawin. Although, honestly, hindi ko rin naintindihan kung ano yung sobrang value ng pag-present sa kanya. Kasi ano bang pwede nilang itanong doon? Eh, ang pinaka-issue dito naman yung utterances that were actually made by the Vice President. Yes. So, hindi ko maintindihan kung ano yung masyadong magiging value noon. So, kailangan ba nilang palabasin na may basis yung paghuli sa kanya? But if so, does it matter? Pwede mo ba sabihin walang katwiran ng outburst kasi talaga namang may kasalanan siya? Yung mga ganon. So, I really don't know. Sa tingin ko, ang pinaka-importante talaga nilang i-focus dito, mabigyan nila ng katotohanan. I'm sorry, that it was actually a grave threat. That was actually Ngayon po, attorney. done by the Vice President, hindi ba? Opo. Ngayon po, attorney, from the proceedings ka po, Okay. medyo atras ako ng konti, doon naman tayo ulit sa yung composition and maybe the technicality of the court itself. Ano pong personal standing nyo dito? Like, for example, yung authority na mag-preside si Senator Francis Escudero, gayong si Sherwin Gatchalian po, ang current Senate President. Kasi up until now, yan pa rin ang usapin. And speaking of that, di ba nga may inihain po sina Attorney Torion sa Supreme Court that would question yung very urgent motion nila questioning yung validity ni Senator Chis Escudero presiding, which would impact most probably the Senate Impeachment Court. Well, una sa lahat, alam mo naman si Atty. Torion, kaibigan naman natin yan. Mahilig naman talaga yan mag-file. So, hindi naman bago na. Parang lahat ng nangyayari may ipina-file siya. Pero kasi it's really a debatable issue precisely because there's no Supreme Court ruling on this yet. Kaya, sorry kasi inubo ko eh. Maganda rin yung pag-file niya because it would allow the Supreme Court to finally kumbaga resolve it. Kasi on the one hand, ang malinaw lang sa Constitution,
yung Chief Justice being the presiding officer if it's the President who is the subject of impeachment. Pero kasi silent yung provision as to that. So, siyempre, yung grupo halimbawa ng mayorya, sinasabi nila na como silent yung provision, ang kasagutan niyan, ando din sa Constitution. And there's a provision in the Constitution that says the impeachment court can actually adopt its own rules. So, pwede nilang sabihin, the appointment of the presiding officer will also be part of the rules that may be adopted. So, in other words, may kapangyarihan sila na i-determine na yun. But on the other hand, ang claim naman ng Cayetano siblings, hindi ba, at nakita mo, very passionate sila. Si Pia Cayetano nga, laging hingal na hingal. Kala mo, kagaling lang sa jogging. Hindi ba, kapag magsasalita. Yung kapatid naman niya, di ba, may live selling pa yan na ginagawa sa Facebook. Ang contention naman nila would be, that particular provision doesn't really yung kapangyarihan ng impeachment court na mag-adapt ng rules, hindi kino-cover yung issue ng appointment ng officers. So we have to resort to a secondary source, which is the deliberation of the framers, where I think it was Commissioner Davide himself who said na kinakailangan it should be the Senate President. Hindi ba? So they were harping on that. Ngayon, dahil nalilito yung ating mga tagapakinig, papaliwanag ko lang etong statutory construction para hindi lang din sila malito. Ang batas po kasi, ang pinaka-importante, yun mismong provision. If the provision is clear, kahit pa kontrayaan sa intent nung gumawa, mananatili pa rin yung provision. Halimbawa, ang sinabi ng mga gumawa ng batas, hindi pwede, diba, shall not. Ang problema, nung naiprint yung batas at napirmahan, natanggal yung not, naging shall. So, naging kontra pa sa gustong mangyari ng gumawa ng batas. Ang masusunod pa rin yung batas, even if it's contrary to the original intention of the people who made the law. Because pag malinaw ang batas, i-enforce mo lang yan. The only time we resort to the intention of the framers of the Constitution, for example, o yung spirit ng law, kapag may ambiguity or there is silence. So pag may ambiguity or silence, ang unang gagawin mo, tingnan mo muna kung yung batas mismo kayang punan yung silence na yun or ambiguity. So doon nang gagaling yung mayorya. Hindi na natin kailangan tignan yung deliberation ng framers because the Constitution itself has already provided an answer which says na yung grupo natin as an impeachment court can adopt our own rules and we can include that. Diba? Opo. So sasabihin naman ng kabila, hindi pa rin malinaw yon. Kasi anong rules? Yung appointment ba, would that be included? Sa tingin ko, hindi. So dapat, we resort now to the intent. So pinaliwanag ko lang para mas maintindihan ng ating mga tagapakinig. Mahirap kasi na in-interview nyo ako, lalo ko pa silang ginulo. Opo. Pero attorney, no, sakaling mag-rule yung Supreme Court na unconstitutional yung ginawa po ng Senado na hindi po Senate President yung nag-preside sa trial, ano po yung magiging epekto nito? Ano ulit? Pakisabi, ano ang? Sakali pong mag-rule yung Supreme Court na unconstitutional yung ginawa po ng Senado na hindi po SP yung naging presiding officer, nag-preside sa trial, ano po yung magiging epekto nito? I think ang hinihiling nila to void the proceeding, hindi ba? Dahil sasabihin nila hindi naging tama yung mga, dahil walang authority yung presiding officer to make those ruling, that could be a possibility. Or pwede rin possibility niyan would be substantially, yung substantial justice would be affected if we will kumbaga declare void the entire proceeding. Since pieces of evidence have already been submitted, so we will allow them, kailangan lang siyang palitan. So isang posibilidad din yun. So maraming posibilidad yan kung paano titignan niya ng Korte Suprema. Although as a general rule, kung grave abuse of discretion yan, as a general rule,
there's a possibility ma-void yung proceeding, hindi ba? At they have to restart. Opo. O kaya lang, kung magkaminsan by way of exception, in the interest of substantial justice, sometimes the court would consider allowing the proceeding to be taken validly or to be considered validly, subject to replacement of the presiding officer, and then they can continue. So marami pwedeng mangyari. Yung sinasabi ko lang, yun yung madalas na nakikita kong desisyon ng Korte Suprema sa mga usapin involving grave abuse of discretion. Ngayon naman, attorney, yung senaryo sa Senado na dalawa po ang nakaupo sa rostrum, which is the Senate President, Sherwin Gatchalian, and the presiding officer, Senator Chis Escudero. Anong impression nyo po dito sa ganitong setup ngayon? Di siyempre kawawa si Gatchalian, hindi ba? Kaya nga, nag-joke ako na again, nag-viral. Nasabi ko, pinagpipilian niya na nga kung maggaganchilyo siya. Iba, Tamagotchi pa yung sinasabi. Naglilista daw ng noisy. Oo, dahil sa joke ko na yan, kumalat na yan. May mga nagsasabi na siya, di ba? Magko-computer game siya, di ba? Among others, magi-esteno siya. So sa akin nagmula yung ganyang So, anyway, ginagawa lang nating nakakatawa kasi I think they're taking inspiration from the impeachment proceeding against Joseph Estrada. Kasi nung araw na yon, si Chief Justice Davide ang presiding officer, pero katabi niya si Nene Pimentel, Senator Pimentel, who at that time was Senate President. Pero si Nene Pimentel kasi, he was actually designated as co-presiding officer. So that's the reason why he was there. Okay. He was co-presiding officer, although ang may hawak ng beat si Davide because of the constitutional provision, his job was mainly to assist Davide in his role as a presiding officer. Co-presiding officer nga dito kay Gatchalian, medyo weird, hindi naman siya co-presiding officer. So, totoo naman, kung gusto niyang mag-gatchilyo doon, pwede naman kasi hindi naman din siya kailangan. Hindi ba? May nakita pa nga, kung gusto nila, pwede pa nga sila kumain ng sanggip. Iyaw. Susubuan niya si Chis Escudero. Ay, wow. Hindi ba? Ay, nako, attorney. Kaya siya nagiging weird because of that. He was not even designated as a co-presiding officer. So, because if you are there, ibig sabihin you preside. Yes. Kaya hindi naman siya nagpe-preside, hindi ba? Yun yung problema doon. Kaya nga yung posisyon niya raw, seatmate of the presiding officer. Yeah, oo. Hindi ba? Sa rules of court, ito naging din to, partner, mainit na Yes. usapin din to, no? Yung sa usapin ng photocopy ng mga document, attorney. Sa rules of court ba, admissible po ba yung photocopy ng document? Kasi naging joke din po ito sa social media. Marami po yung nagsabing netizen na ipapa-photocopy na lang nila yung 1,000 papel, yung pera. Total naman daw dim original din naman pala ang photocopy. Actually, ang naging problema kasi diyan, si attorney din naman kasi, isa pa din naman, ang ginamit niya kasi na term that the photocopy is now considered an original. So, siyempre, ang dating, parang original yun, hindi ba? Opo. So, actually, ang issue nun is for the purpose of admissibility. Nung araw kasi, ang best evidence rule would provide that the original document should be presented. Diba? So, hindi tinatanggap yung photocopy, save to certain exceptions. But right now, in-amend na yung rules, yung photocopy will be admitted as an original duplicate. So, kumbaga, to certain extent, original siya, pero duplicate, hindi ba? Apo. Ang paliwanag ng korte dyan, parang walang iniwan sa naalala mo yung typewriting nung araw? Yes po. Sa typewriter, hindi ba? Yung pag naglagay ka ng carbon, Apo. tapos tinype mo, di ba? Yung naka-carbon sa likod. So, tawag doon original duplicate. So, ganun na yung pagtingin doon sa photocopy. If you present a photocopy, that could be admitted as evidence unless pwede mong tutulan by reason relating to fairness, parang unfair, hindi makatwiran na i-present yan. Or for example, you even doubt the credibility of the original
among others. So may exception. So in that sense, original siya in terms of admissibility. Pero yung pera, syempre, hindi naman legal tender yun. So, pero ang problema, nabasa ko, may mga naniniwala talaga, hindi ba? Which explains why lawyers should actually be able to explain all these things using layman's terms, di ba? Yan yung ginagawa ko. Actually, sa totoo lang, nag-try lang naman ako mag-post ng opinion at mga video ko mga siguro 6-7 months ago lang because I realized I could help laymanize the legal issues para madaling maintindihan. So yun ang naging problema dyan. May naniwala talaga. O, diba? Syempre, kung may engot dyan, baka nga ipaprinta na tapos ibayad sa 7-Eleven. Who knows? Ay, nako. Attorney, O yun nga, attorney, with the wrap-up of Day 3 kahapon, ng first week ng proceedings ng Senate impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, na sinasabi ng ibang mga netizens ay ang drama-rama sa hapon nila ngayon, what's your overall assessment po sa nangyaring first week ng naging trial po? Well, malayo pa yan. We're just talking about authenticity of the video. So marami pang pwedeng mangyari. That in itself is not enough, di ba? Although, mas nakapuntos lang yung prosecution precisely because mas may karanasan or experience yung abogado kumpara doon sa pinambala ng depensa. Pero syempre, nagpapalit-palit naman yan. So, kumbaga sa basketball, minsan yung magaling, ma-assign din. So, we never really know. But for the purpose at least of the impeachment, or at least for the purpose of considering great threat as a ground for impeachment, di ba? Part ng 4 articles of impeachment. Malayo pa. So, hindi mo pwedeng sabihin nanalo or natalo kasi it doesn't even matter because we still have to wait for the other pieces of evidence to be presented. So, ibig sabihin, attorney, para sa inyo, yung week 1 ng impeachment trial, ang points nun nasa prosecution? No, only in terms of how they're able to present the witness. Siguro yung failure lang ng depensa na ma-milk maigi yung pwede nilang i-milk, di ba? Kumbaga sa baka, hindi nila nagatasang maigi. Pwede sana nilang punuin yung balde. Nakalahati lang nila. Pero ang maganda naman dito, hindi pa yan yung pinaka main issue talaga sa great threat, hindi ba? Because it's just a video that is authenticated. Although malaking bagay kung nasira sana nila yung credibilidad mismo noong authenticity nung document, nung video. Alam mo, ang problema kasi dito sa impeachment, hindi naman to talaga labanan lang ng ebidensya per se. Optics ito Yung nanonood na taong bayan ba? Yes. Ma-convince mo sila. Kaya malaking bagay pag madaldal yung abogado mo, may flair, iba, mahusay magsalita, articulate. Yung kasi yung defense lawyer na sinubo kasi hindi siya masyadong articulate kung napansin mo Opo. Medyo nawawala siya, naliligaw siya kapag medyo mahaba yung talakayan. Alam naman natin yan kasi for purpose of optics, iba talaga yung magaling magsalita sa hindi, di ba? Marami nang napaibig yung mga magaling magsalita at marami na rin nasaktan damdamin. Hindi pa talaga pag magaling ka magsalita. Opo. Attorney, na lang, siguro last question na lang namin. Siyempre, itong impeachment trial na ito mahaba-haba pa yung tututukan natin dahil 92 days or baka madagdagan pa itong impeachment trial na ito. Hinga na lang po namin kayo ng mensahe sa publiko kaugnay po nitong impeachment trial laban po sa pangalawang Pangulo. Well, andyan dyan yung impeachment trial precisely to find out the liability of the Vice President. Basically, her fitness to still sit or remain as Vice President. Sabi nga, public office is public trust. So, ang purpose ng impeachment is to remove, not really punish. Kasi kung may kasalanan siya talaga, gusto nating ipakulong, kailangan magsampa tayo ng kaso sa Ombudsman and subsequently magkaroon ng information sa Sandigan Bayan. But right now, it's an exercise that seeks to determine the fitness of the Vice President to continuously serve as VP. So maganda na mag-invest din tayo dito because importante ito para sa kinabukasan ng ating bansa. But with that being said, hindi din naman tama na ito na lang yung maging buhay natin. Kasi napakaraming issue na dapat talagang talakayin. Yun lang, flood control, alam naman natin, selective yan. Alam natin may mga
may mga lihim pa na dapat mabunyag, hindi ba? Yung delivery of basic services, hindi pa tapos talaga ang gera sa Amerika at sa Iran, hindi ba? Hindi pa tapos ang gera sa Russia at sa Ukraine. Disrupted ang supply chain natin. Ang inflation ay nandiyan. Hindi naman pwedeng mabuhay lang yung mga tao sa ayuda kasi dole out yan. So ang point ko lang, there are far more pressing issues that we need to focus on. So we should always demand from the government, kumbaga demand for accountability from them. Na itong mga bagay nito, pansinin nyo rin. So yun lang, balansehin lang natin yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay. Tsaka tigilyan nyo na yung mga kulay-kulay, nakakamping kayo, or DDS kayo. Kasi pagka ganyan nagiging bulag ka. Diba? Para kang pagka it has to do with the DDS, kahit mali na, sasang-ayunan mo. Pagka-camping, ganun din. So ang mali nyo yung Pilipinas, wag yung mga kulay nyo. So yun lang. Thank you po, attorney, sa pamibigay po sa amin ng oras ngayong umaga. Sana po nakatulong ako kahit papaano. Although nahirapan ako magsalita, dapat dito may bayad ako eh. Pagkakasal namin na gumaling kayo kagad, attorney, huwag kayo mag-alala. Maraming salamat po. Thank you, attorney. Thank you, attorney. Yan mga ka-music, nakasama po natin ang political analyst na si attorney Edward Chico. Utang muna, attorney. Yung prayers yun, attorney, pwede namin Yun po ibayad yung yun. bayad namin.